Hello mga lakotseros. So balik nga ulit tayo sa ating beginner course. So module 3 na tayo. So this module is all about connecting Google APIs in our N8N. Kasi guys, sa module 4 is habang tinuturo ko, magkakaroon tayo ng mga mini projects para na-i-apply nyo na agad kung ano man yung use ng mga nodes. And to achieve that approach ng pagtuturo sa inyo ay kailangan nating mag-recreate ng near to reality mock data. And to create that mock data, gagamit tayo ng mga Google Sheets, Gmail, Drive, Calendar, and even sometimes BigQuery. And i-add na rin natin yung ating Red App sa ating N8N. So, start na nga natin yung ating N8N sa Docker and then antayin lang natin na mag-load. So, ayan na nga, tapos na siya mag-load. Click lang natin dito and then ayan na tayo sa ating ginawang N8N nung nakaraan. So, sign in ko lang. So, yung gagamitin nga natin guys na connection is si OO2. Kasi si OO2 guys ay more secure way to allow apps like N8N na makakonect sa inyong Google data. Instead ng iba na way where you will be entering your password, dito i-allow natin yung scope sa ating Google console. Having said that, punta lang kayo sa console.cloud.google.com. So, click ko lang itong link natin sa module natin. Lipat ko lang dito sa mas malaki. So, ang gagamitin ko is yung ating bagong gawang account para makita nyo kung ano yung itsura niya. Okay. So, dito guys, una niyang tatanungin sa inyo ay mag-fill up kayo ng data. So, yung country natin, Philippines, agree kayo. Then, opt-in lang kayo para updated tayo. Yan. Tapos, select project lang kayo. Makikita nyo dyan, meron tayong Gemini API. Kasi sa module 2, di ba, nag-register tayo kay Gemini API. So, automatically, gumawa siya ng project para sa atin. Pero wag na natin galawin yan. Gawa tayo ng new project natin. And then, pangalanan natin yan kung ano man gusto nyo. Ako ay N8N connection. Para alam ko lang na ito ay gagamitin ko lang kay N8N. And then, create lang kayo. Once created na, select nyo lang yung project. And then, ang una nyong gagawin dito guys ay i-activate na natin lahat ng API muna. So dito sa left side, makikita nyo dyan, API services, and then APIs and services. Click nyo lang yan. Pagkatapos nyan ay mapupunta na kayo sa page na to. Ang gagawin natin ay mag-a-add na tayo ng mga API na kailangan natin. So ang mga i-activate nga natin dyan is ito, yung nasa ating listahan sa ating module. So isa-isahin natin. Hanapin muna natin si Google Sheets. Yan. Click nyo lang yan. And then enable. Once na na-enable nyo guys, pupunta yan sa page na to. So, ang kailangan natin, bumalik lang ulit tayo dito, and then enable services, then isa-isahin lang natin lahat ng nilista natin. So, si Gmail naman, yan. Okay, balik lang kayo, enable. Next naman natin ay si Google Drive. Itong Google Drive API guys, yung unang-una na yan. Okay, balik lang ulit tayo, and then add. And then ngayon naman ay si Calendar API. So, ang gagamitin nyo dito, itong Google Calendar API. Enable lang. Balik lang ulit tayo. And then, next natin ay si BigQuery. Yan na siya. Then, ito guys, yung nakalagay na BigQuery API. So, activated na siya. Kung makita nyo, manage nakalagay. So, click nyo lang yan para makakabalik tayo. And then, back tayo. Tapos, enable ulit tayo. And then, sa YouTube naman. Yan. So, itong Data API v3 guys, yung kailangan nyo i-activate dyan. Enable. Ayan, na-activate na natin lahat ng APIs na kailangan natin. Next naman ay gagawa na tayo ng credential natin. So, una, punta muna tayo sa credentials. And then sa credentials guys, ang sasabihin niyan, kailangan i-configure nyo muna yung consent screen nyo. So, i-click nyo yan, consent screen, get started lang kayo. And then maglagay lang kayo ng app name. N8N connection. Yan. Tapos piliin nyo lang yung Gmail nyo. So, ito tayo, yung tutorials, and then next. Tapos, hindi nyo mapipili internal guys kasi for organization account lang yan. So, external lang tayo and then next. And then type nyo lang ulit yung email nyo dyan. And then next. And then mag-agree lang kayo guys and then continue. And then create na natin. And then punta na tayo sa clients. Tapos mag-add na tayo dyan ng client ID. And then dito ang application type natin guys ay web application. And then pangalanan lang ulit natin yan para consistent. N8N connection. And then guys, nandito na nga tayo sa dalawa yung URI dyan guys, baka malito kayo. Huwag dito sa authorized JavaScript origins. Dito kayo sa redirect URIs. Dyan kayo mag-add. At yung lalagay natin dyan is yung makukuha natin sa ating N8N. So punta nga tayo sa ating N8N and then punta tayo sa ating credentials. So sa credentials natin ay isa-isa natin silang i-add.
Dito sa upper right, click nyo yung arrow down and then create credential. Unahin na natin si Google Sheets. So, ayan guys, sa Google Sheets, ito yung OAuth API, then continue. And then, ito yung ilalagay nyong redirect URI, guys. So, click nyo yan to copy. Once na-copy nyo yan, balik kayo. And then, i-paste nyo na dito. Pag na-paste nyo na dyan, create lang kayo. Tapos, ipapakita na niya sa'yo kung ano yung client ID mo dito. Itabi mo na yan. Tapos, ipapakita na rin sa'yo yung client secret mo dito. Itabi mo na rin yan. Or to be safe guys, i-download nyo na yung JSON file para may copy kayo. I-safe keep nyo yan. Kasi may disclaimer na dyan na starting June 2025, you will no longer be able to view or download the client secret once you close this dialog. So meaning, pag nawala nyo yan, gagawa kayo ng bago. So pwede naman gumawa ng bago. Pero for me, mas okay nang i-safe keep nyo yan. So click OK. At pagkatapos nyan guys, bago natin i-connect sa N8N, kailangan muna natin i-add tayo as audience para makakonect tayo sa API na yan. So dito sa audience, dito sa add user, itatype lang ulit natin dyan yung email natin, and then hit save lang. Okay, after nyan, bago pa tayo kumonect sa N8N, kailangan muna natin i-allow lahat ng data access natin. So first, punta muna tayo sa data access. So dito sa data access, mag-a-add tayo ng scopes. Ngayon sa scopes guys, nilagay ko na yan sa modules natin, nandito na yan. Pero basically, pwede nyo rin namang hanapin dyan yan. So for example, si Google Sheets. So ayan si Google Sheets API. Ang isa-select nyo guys, itong Google Sheets kasi siya yung may full control. Yung iba kasi, that read only lang. So para hindi na kayo malito, ang gawin nyo na lang, so pag na-add nyo na yan, nandito naman sa module natin, copy nyo lang isa-isa to. So ito naman, kay Gmail module. So pag click nyo yan, makikita nyo na, check nyo lang. Yan, next naman natin si Drive. So, paste nyo dyan, Hot Drive, check nyo yan. Next is si Calendar. So, paste nyo dyan. So, ayan si Calendar. Yan yun. Tapos, ang next naman natin ay si BigQuery. So, ayan si BigQuery. Yan. And then, si YouTube na yung huli. So, ayan naman siya. Okay? So, once na-add nyo na lahat yan, guys, i-update nyo lang to. And then, dapat naka-add dito lahat yan. So, 6 lahat yung endpoint natin. Bilangan nyo lang. 1, 2, 3, 4. 4 sa sensitive scope. And sa restricted scopes ay 2. Once okay na, i-save nyo na yan. Once na-save na guys, ay pwede na natin i-test kung makaka-connect na tayo. So, balik lang tayo sa N8N. So, dito nga guys, ay pwede na natin ilagay yung ating client ID. And then, i-paste na rin natin yung ating client secret. So, sign in with Google lang kayo. And then, make sure na piliin nyo is yung in-add natin as user. And then, continue lang kayo dyan. And then, continue lang ulit. Pag-continue nyo nga, ay makikita nyo, connection successful na siya. So, na-add na natin yung una natin, si Google Sheets. Add na rin natin yung 5 pa. So, ganun lang rin yung process. Dito sa upper right, credential. Next naman natin ay si Gmail. So, ayan siya. Continue lang. Then, copy nyo ulit yung inyong client ID and then yung client secret ulit. Sign in lang. Select yung correct account, continue, select all, and then continue lang. So, okay na. Next naman tayo, guys. So, ganun lang. Ipa-fast forward ko na lang to kasi ulit-ulit lang naman siya. Pero to the point na masusundan nyo pa rin naman. So, next natin is si Drive. So, Drive o to, continue. Copy nyo lang ulit yung inyong client ID. Copy nyo lang ulit yung inyong client secret. And then, sign in. Pili ng account. Continue. Select all. And then, continue. So, once successful na, next naman tayo. Credential. Next natin is calendar. So, calendar. Continue. Copy lang ulit natin yung ating client ID. Copy lang ulit natin yung ating client secret. Sign in. Tamang account. Continue. Select all. Continue. Next natin ay si BigQuery. So, BigQuery. Continue. Okay. Copy lang ulit natin yung ating client ID. Then, client secret. Sign in. Account. Continue. Select all, continue. Okay, then close. And then last, create tayo sa atin namang red app. Yan. Continue. Copy lang ulit natin yung ating client ID. And then, copy lang ulit natin yung ating client secret. Then, sign in. Piliin yung account. Continue. Select all. Then, continue. So, ayan nga guys, na-connect na natin yung 6 na Google API sa ating N8N. So, mag-test muna tayo ng isa to make sure na gumagana siya. Create tayo ng sample workflow dito. Add tayo ng trigger.
manual trigger, and then at tayo dito, try lang natin si Gmail. So kay Gmail, ang piliin lang natin ay get many message para makita natin lahat ng message. And then, automatically na guys, nandyan na yung credentials nyo. Hindi nyo na kailangan mag-add, except kung kailangan nyo ng bagong credentials. Then, okay na yan. Limit natin to 50. Pero since bago tong account, baka wala pang masyadong laman. Execute lang natin. Tingnan natin kung may laman yung Gmail natin. So, ayan na nga guys, yung kanyang laman. Lakihan ko lang para mas makita natin. Mas kita dito yung results niya. So, ayan. So, makikita nyo nga dyan. So, ayan yung ID, ayan yung thread ID, may mga snippet, and then makikita nyo rin dyan yung subject, ano ba yan, Complex Automation for Technical Teams, galing kay N8N. So, ayan yung mga email. So, meron hello at info N8N. So, ayan yung mga laman. So, yun nga, meron tayong total of 6 items na nakuha. Kung lilitan ko to, ayan, 6 items. So, madodouble check natin yan. Tingnan natin sa email natin. So, kung nakita nyo to, meron akong 4 lang. Pero kinuha kasi natin lahat guys. So kung makita nyo dito may promotion na 2. Hindi kasama yung sponsored guys ha. Ito lang. So ayan yun. Yung dalawa. So total of 6 emails lang to kung kagagawa lang natin na email for the tutorial. So ayan na nga. Gumagana ng API natin. And then see you guys sa susunod nating module. So yun lang talaga yung aim natin ngayon to connect all our Google APIs para in the next module gagawa na nga tayo ng mga small projects and gagawa ko ng mga mock data na i-share ko sa inyo para yun yung ma-practice natin. So ano nga ba yung gagawin natin sa Module 4? So ipakita ko lang guys sa mabilis para may idea tayo kung ano gagawin natin sa ating Module 4. So back lang ako dito and then punta tayo sa Module 4. Ito yung magiging mahaba guys kasi ang nangyayari dito, kada isang item dito, magkakaroon ako ng isang video kasi gagawa tayo dyan ng mga mini project. So kung makikita nyo guys, sa Module 4, understanding na ng core and N8N nodes. Malalaman nyo na paano gamitin yung mga nodes na usually na ginagamit. Ano-ano ba sila? Like yung mga logic and filtering, ayan, yung mga if, switch, set, ayan yung mga gagamitin natin. Gagamit tayo ng mga aggregate, split, merge, tapos gagamit rin tayo ng HTTP or API request nodes. So with that, yung mga kasama niyan, yung wait, loop, yung mga loop na ginagawa natin. So yan pa lang yung nilagay ko sa module 4 guys, pero dadagdagan pa natin yan so we can have more practice sa ating mga nodes. So hanggang dyan nga muna sa ngayon, mga lakotseros, tandaan, less manual work, more lakotsa.